Muli po, maraming salamat po. Narito na naman po ako. Ako po si Sister Joyce Robinson po. Nakatira po dito sa Talon, Buho, Cavite po. Ako po ay isang Kristiyano na bata pa po, 16 years old. Tinanggap ko ng Panginoong Jesucristo sa aking puso, sa aking buhay. Ngayon po ay 49 years old na po at willing po akong ibahagi po sa inyong muli ang salita ng Diyos. Ang nais ko pong ibahagi patungkol po patungkol po muli sa kaligtasan na manggagaling po sa Diyos. Ano man po yung ating kalagayan sa buhay, masaya po ko na muling magbibigay po ng kaparaanan kung paano po mamuhay po sa pamagitan sa atin na pang-araw-araw na buhay. Masaya po kung ibahagi muli sa iyo ang salita ng Diyos. Pag-aralan po natin muli ang patungkol sa ating espiritu na dapat po natin na may mga bagay po tayo na minsan nakakalimot po tayo sa ating buhay. Minsan may mga kayamanan po tayo, may mga may mga bagay na dapat po nating pahalagaan na hindi porket meron po tayong kayamanan dito sa lupa tayo na po dapat wala na tayong time sa pagpapahalaga sa Panginoon. Kaya po napakahalaga po na tayo po hindi po tayong pwedeng magyabang ano man po ang naging naabot natin sa ating kalagayan. Lagi po nating alalahanin. Sabi po nga po ng Ecclesiastes chapter 12 po. Ecclesiastes. Sabi po ng Ecclesiastes 12 po, chapter 1. Sinabi niya po ng Panginoon sa atin na alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga iyon. Kaya habang nabubuhay pa po tayo rito sa ibabaw ng lupa, habang malakas pa po tayo, ang hiling lang po sa atin ng Diyos, alalahanin po natin mula nung ipinanganak po tayo hanggang sa kasalukuyan po. Yun lang po hiling ng Panginoon na tayo po ay alalahanin natin na meron Diyos na lagi po nating isaisip, lagi po nating isapuso, na lagi pong isipin lagi ang lahat ng bagay na nilikha niya. Mahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Mayaman man po tayo, ito po sa mga meron po sa buhay. Ito po yung sinasabi niya po na ito po sa may mga busy at merong kayamanan. Sinasabi niya po, at sasabihin ko sa aking mga kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Kasi yun po talaga may mga bagay tayo sa buhay na wala na akong alalahanin pa, magpakasaya na ako, marami na akong kayamanan. Pero hindi po natin alam na isang araw, di po natin akalain na biglang aalisin ng Diyos ang buhay natin. Ito po, sinabi po sa verse 20, na dapat sinabi ng Diyos, ikaw na haling, hingin ko sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo. Ano pa sa kanino kaya? Di po ba? Malungkot po isipin na naghahanda po tayo ng mga bagay na kayamanan
na na iiwan po natin. Sinasabi nga po sa Job po dito sa Job. Ayan po. Ito po. Malinaw po sa sinasabi niya po rito. Sinabi nga ni Job, sabi niya dito sa Job chapter 121, sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang Diyos, pansamantala na habang nabubuhay tayo, minsan ipinanganak tayo na mahirap, minsan ipinanganak na tayong mayaman ang ating mga ninuno. Pero hindi yun ang pinupuntos ng Diyos doon, yung wala tayong dala. Babalik tayo, galing tayo sa Diyos na hubad, sa bahay bata ng ating ina na hubad din tayong babalik sa Diyos. 'Di ba? Pero kung ipinanganak tayo na mayaman, pero mayaman o mahirap, iisa yung ating papuntahan. Isa ang Diyos na ating pinanggalingan, Diyos ang ating babalikan. Kaya bilang kung ikaw ay pinanganak na dati ng mayaman, huwag po tayong magmayabang, huwag po tayong magmamalaki sa Panginoon. Dahil wala tayong pag-aari dito sa lupa. Wala tayong, kahit ang buhay natin, galing yan sa Diyos. Kaya dapat po nating ingatan ito na huwag tayong nakadepende sa kayamanan natin. Sabi nga po ng Matthew 6:19 po, ito po, na huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at magsisipag nako ang mga magnanakaw. O, tipo ba? Dito po, mag-ipon ka. Pag nawala ka, pag-aagawan po ng mga pamilya po natin ang kayamanan. Wala po silang kaligayahan. Di po ba? Kundi ang kayamanan na material, literal po na kayamanan. Pwede po tayong nakawan. Pero sinasabi po dito sa 20 po, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, do'y manganguhukay at hindi nangagsipag-nakaw ng mga magnanakaw. Kaya huwag po natin hintayin na yung kaisa-isa nating buhay mapahamak. Magbigay po tayo ng time, magbigay po tayo ng huwag po tayong mag-focus. Okay lang na magkaroon po tayo ng kayamanan. Pero ang ibig sabihin nun, ang puntos ng Diyos dun, huwag tayong mag-focus. Gawin nating kabuluhan ang ating buhay sa lupa habang tayo po ay may buhay. Magkaroon po ng may value ang ating kabuluhan ng ating buhay sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Huwag po tayong nakadepende doon, kundi isipin natin, meron tayong, iyan po ay temporary lamang. Pwede po natin anytime po, pwede nating iwan yan. Wala po tayong madadala. Kahit po yan, pinaka-cum laude ka na, pinaka-hukom ka sa lupa, pero may mas hukom sa langit. Mayaman ka sa lupa, pero may mas mayaman, mas makapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya yan po ay temporary, lahat po tayo. Temporary lang po tayo dito. Sabi nga po dito sa Luke 9:25. Luke 9:25 po. Ito po, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala at mapapahamak ang kanyang sarili. Yun lang po ang nakakalungkot isipin po, na kamtan mo man ang buong sanlibutan kung ang kaisa-isa mong buhay ay mapahamak, papunta sa impyerno. Di po ba? Yun ang po ang nakakalungkot. Mayaman ka po rito.
sa lupa. Pero pagdating sa langit, pinakaaba po tayo. Pinakaaba ka. Pinakahabag-habag sa harapan ng Diyos. Kaya, kapatid, pagmamahal na po sa iyo sa Panginoon, ito'y palala mula sa Biblia na wala tayong pakikinabangin dito sa lupa. Kundi nga, sabi nga ng sabi niya, tuloy po natin dito sa Matthew 6. Sabi niya, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, do'y hindi nangahuhukay at hindi nakisipagnakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kaya kung ikaw ang tinutukoy ng Diyos dito, huwag ka mag-focus. Gawin mong tama, gawin mong maayos ang sarili mo sa harapan ng Diyos, upang ikaw naman po ay makikinabang niyan pagdating ng panahon. Kung ilalagay mo sa maayos ang iyong buhay at magtiwala ka sa Diyos. Yung sabi nga po ng Proverbs 3:5. Ito po. Proverbs 3:5 po. Nalinaw po na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Di po ba? Kahit matalino ka pa po, marami ka na pong nalalaman, pero ang the best po talaga, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya subaybayan niyo po ang salita ng Diyos at ituturo ng banal na Espiritu sa atin ang mga bagay na nagmumula sa Diyos at maliwanagan po tayo na ang buhay natin ay pansamantala lamang po, para tayong singaw na, di ba, ang usok, pagkatapos umuusok, nawawala po yan. Kaya dapat po natin bigyan ng halaga ang ating buhay habang nabubuhay po tayo. Tayo po ay pansamantala po. Kaya huwag po tayong mapahamak sa bandang huli po. Ang ating pagsisikap po dito sa lupa ay pansamantala po at hindi po tayo mananatili sa ayaw at sa gusto po natin. Wala po tayong kapangyarihan na iligtas ang ating sarili o sino man, kundi ang pangalang Jesus, ang Panginoong Hesukristo lamang po. Sinabi po dito sa sa Lucas 16 po. Ayan. Huwag po tayong mapahamak. Tulad po nito, malinaw. Ayan po. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala sa mga anghel ang sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro at nasa kanyang sinapupunan. Tingnan mo, isang mayaman na isang parabola po ito ng Diyos na meron na pong napunta sa impyerno at ito po ay mahirap po kasi symbolize po ito na wala na po itong inaasahan, wala na po itong pag-asa kundi ang Diyos lang. Wala na halos ang Diyos na lang po ang inaasahan niya. Wala na siyang ibang dinadalangin kundi ang Diyos talaga na sa puso nito. Si ang mayaman po, nakadepensa na po ito sa kayamanan niya, sa mga pag-aari niya. Wala na siyang iniisip. Kasi busy na po ito. Wala na po itong time sa Panginoon. Kaya, kapatid,
mga mahal ko sa Panginoon, hindi pa po ang huli ang lahat. Kung ayaw mong mapahamak ang kaisa-isa mong buhay, hanapin mo ang Diyos. Bigyan mo po kasi po, tulad nito, at siya'y sumigaw at sinabi ang mga Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo sila sa ro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Super init po sa impyerno. Kaya kapatid, kung nais mo po na huwag mahuli ang lahat, may time pa po na habang may lakas ka, may nabubuhay pa po na bigyan nyo po ng balanse ang buhay natin sa daigdig na ito upang ikaw rin po ay maligtas. Sinabi nga po ng John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ayan po. Kaya wala na pong ibang tagapagligtas. Kung nais mong maligtas, kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo. Walang sino man hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo, hindi ka kayang iligtas ni numan, hindi ang Panginoong Hesukristo. Mahal kita sa Panginoon, kapatid. Kaya hindi ko po nais ko po itong ipahayag sa iyo at nais ko pong kung ikaw po ay nagkakaroon ng problema, lapit lang sa Panginoon. Sabi niya nga po sa John 14:1, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya ka sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Diba? Sinabi ng Panginoong Hesus yun sa John, na siya lang po ang ating sampalatayanan at hindi po siya, at ipagkakaloob niya po ang hiling nyo na hanapin siya at sampalatayanan siya at paniwalaan siya na siya lang po talaga ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Nasa kanya ang buhay po. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, kung nais mo po na maligtas at makakilala din sa Panginoong Jesucristo, subaybayan nyo lang po ang video ko po na ito po'y libre, wala pong bayad at wala pa akong hiling, kundi panoorin nyo lang po at pakinggan ang salita ng Diyos at pwede pa po tayong mag-aralan. Kung may nais po kayong itanong po sa akin, mag-chat lang po kayo, mag-message lang po kayo sa akin at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo, handa naman po akong sagutin at magbigay po ng encouragement, reply upang kayo po rin po ay maging kaibigan po tayo at maging kapatid tayo sa Panginoon. Willing po ko na makikinig at sasagutin ang mga tanong niyo po. Kung meron po kayong mga suggestion po na gusto niyo pong malaman about tungkol sa salita ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, sasagutin po kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng Biblia po. At kapatid, nais mo po sa oras na ito na tanggapin ang Panginoong Hesukristo, sinabi po ng Roma 10:9, sabi niya po, sapagkat ang tayo nananampalataya ng puso sa ikatutwid. Sabi niya po sa Roma 10:9, sabi niya,
Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magulit ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. O di po ba? Sumampalataya lang kayo sa Panginoong Hesukristo. Sabi nyo, kung ipapahayag mo lang sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso sa makatigbagay ang salita sa pag ay binuhay niya, sapagkat kung ipahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Yung kapatid, kung nais mo pong maligtas sa oras na ito, sa pamagitan ng iyong bibig, sundan nyo lang po ang panalangin ito at sa oras na ito, alam ng Diyos kung sino ka, alam ng Diyos ang puso mo, siyasat niya na kung kilalanin mo siya bilang Panginoon din tagapagligtas, maliligtas ka kapatid. Sundan nyo lang po ang panalangin ito at mananalangin po ko. Ang panalangin ito, pagpalagay mo kapatid na ikaw ang nananalangin sa sarili mo sa pamagitan ng panalangin na ito. Po, pikit po ako. Ikaw rin po ay pumikit. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mga salita mo sa pamagitan ng iyong ebanghelyo na ipinangaral sa akin sa oras na ito. Panginoon, ako po ay may kapahamakan na mabubulid sa impyerno kung hindi mo po ipinarating sa akin ang iyong salita. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po, Panginoon, na ako'y makasalanan. Inaamin ko po ay ako'y may makapahamakan sa impyerno. Panginoon, inaamin ko po ang lahat ng pagkakamali ko po. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala, sa lahat po ng mga kamalian ko sa buhay, mga plano ko sa buhay. Panginoon, patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking espiritu, Panginoon. Lord, pahalagan ko na po ang mga bagay na ito na naunawaan ko po na sa mga salita mo po na makamtam ko man po ang lahat ng bagay dito sa daigdig kung kaisa-isa kong buhay mapahamak. Kaya maraming salamat po sa natutunan ko po sa salita mo at salamat po sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpahayag upang maunawaan ko po ang mensahe. Salamat po. Hinihiling ko po ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pagligtas. Amen po. Kaya kapatid, salamat po sa time mo, sa pakikinig, at nawala sa susunod na video po. Masaya po kung willing po ko na mag-aralan pa po tayo upang lumago po kayo sa espiritual na buhay, upang kamtan natin ng sama-sama ang kaligtasan ng Panginoong Hesus na ating hinahangad sa buhay. Nawa po ay wag po mahuli ang lahat. Kaya kapatid, nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos na binigyan niya ako ng knowledge din po na matutunan ang kapahalagahan ng ating buhay sa lupa. Kaya nawa salamat po na at matuto po kayong manalangin din po at matutunan nyo rin po ang magbigay ng kapahalagahan sa pang-araw-araw na buhay na hindi po dapat nakadepende ang buhay natin sa kayamanan dito sa lupa.
Hindi, doon tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Dahil doon din po tayo nahaharap sa Panginoon. Gandang gabi po sa iyo, kapatid. Thank you po.